Magandang buhay at isang makabuluhang araw na naman sa ating lahat. Ako si Teacher John Bert at ngayon ay pag-aaralan at tatalakayin natin ang ponolohiya. Ang ponolohiya ay nakatuon sa pag-aaral ng makabuluhang tunog. At ngayon ay pag-aaralan natin kung paano bigkasin ang ihinanda kong mga salita na magkaparehas ang anyo, ngunit nag-iiba ang kahulugan depende sa paglalapat ng diin nito. Halimbawa na lamang, ang larawan na makikita natin, ito ay tumutukoy sa lungs sa Ingles. At ang tamang bigkas nito ay baga, baga, na nilalapatan ng diin sa ikalawang pantig. At makikita naman natin ngayon ang larawan na tumutukoy sa ember sa Ingles. At ang tamang bigkas nito ay baga, baga. At nilalapatan nito ng diin sa ikaunang pantig. At ngayon ay makikita naman natin ang larawan ng 7 sa Ingles. At ang tamang bigkas nito ay pito, pito, na nilalapatan ng diin sa ikalawang pantig. At ngayon, sa larawan naman na ito ay makikita natin ang whistle sa Ingles. At ang tamang bigkas nito ay pito, pito. At nilalapatan natin ito ng diin sa unang pantig. At makikita naman natin ang larawang ito. At sa Ingles, ito ay tinatawag na prophet. At ang tamang bigkas nito ay tubo, tubo, na nilalapatan ng diin sa ikalawang pantig. At sa larawan naman na ito ay makikita natin ang sugar cane sa Ingles. At ang tamang bigkas nito ay tubo, tubo. Wala itong diin, ngunit nilalapatan ito ng H sa ikalawang pantig upang mas humaba ang bigkas nito. At makikita naman natin sa larawang ito ang water pipe sa Ingles. At ang tamang bigkas nito ay tubo, tubo, na nilalapatan ng diin sa unang pantig. At sa larawan namang ito ay makikita natin ang dog sa Ingles. At ang tamang bigkas nito ay aso, aso, walang diin at tuloy-tuloy lamang ang bigkas. At sa larawan namang ito ay makikita natin ang smoke sa Ingles. At may tinatawag rin itong usok sa Filipino. Ngunit ang tamang bigkas nito ay aso. Walang eksaktong diin, ngunit nilalapatan ng H sa ikalawang pantig. Ngayon ay makikita naman natin sa larawang ito ang imahe ng night sa Ingles o tinatawag na gabi sa Filipino. At ang tamang pagbigkas nito ay gabi, gabi, na nilalapatan ng diin sa ikalawang pantig. At sa larawan namang ito ay nangangahulugan itong root crop sa Ingles. At ang tamang pagbigkas nito ay gabi, gabi, na nilalapatan ng diin sa unang pantig. At ang imahe namang ito ay tumutukoy sa child sa Ingles. At ang tamang bigkas nito ay bata, bata. Walang eksaktong diin, ngunit tuloy-tuloy ang pagbigkas. At ang imahe namang ito ay tumutukoy sa bathrobe sa Ingles.
At ang tamang bigkas nito ay bata, bata. Walang eksaktong diin ngunit nilalapatan ng H sa ikalawang pantig upang mas humaba ang bigkas nito. Sa larawan namang ito ay tumutukoy ito sa mistress sa Ingles o tinatawag rin sa Filipino na kabet. At ang tamang bigkas nito ay bata, bata na nilalapatan ng diin sa ikalawang pantig. Ang larawang ito ay tumutukoy sa endure sa Ingles at ang tamang bigkas nito ay bata, bata na nilalapatan ng diin sa unang pantig at nilalapatan din ng H sa ikalawang pantig upang mas humaba ang bigkas nito. Naway may naunawaan kayo sa ating pinag-aralan at naging talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Maraming salamat.